Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang araw po, Panginoon. Nagagalak ang amin pong mga puso sa panibagong umaga na yung muling ipinagkaloob po sa amin. Thank you, Lord, for the gift of life. Salamat po sa hininga na nasa amin pong mga katawan, sa aming buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi po nagbabago at hindi nauubos. Kahit po paulit-ulit kaming nagkakasala, paulit-ulit kaming nagkakamali, but Lord, your mercy endures forever. Your grace, your love, your faithfulness, they are new every morning. So Lord, today, lumalapit po kami sa inyo na nagpapakumbaba ang amin pong mga puso. Inaamin po namin, Lord, we are not perfect. Hindi po kami perfectong mga tao. May mga pagkakataon po na nagkukulang kami, nagdududa, natatakot. But thank you, Lord, because your grace is always sufficient for us. Your grace is sufficient for us. Kaya tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong panibagong biyaya at awa sa araw po na ito. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang bawat isa na tao na nanonood ngayon. Ang araw po na ito, Panginoon, ikaw po ang manguna sa lahat ng mga gagawin po namin. Sa bawat hakbang, sa bawat direksyon, Panginoon. Sa bawat salita at sa bawat gagawin po namin, Lord. Turuan mo po kaming lumakad, not in our own understanding, but to always rely on you, God. Turuan mo kami, Panginoon, na lumakad ng may pananampalataya. We will walk not by sight, but we will walk by faith, God. Tulungan mo din po kami na maging sensitive sa iyong tinig, Panginoon. Marinig po namin, Lord, ang iyong pangungusap sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Lord, we surrender everything to you. We surrender our fears, our burdens, Lord, all of our worries. Alam po namin, Panginoon, na ang mga bagay na nagpapabigat sa amin pong mga puso ay nalalaman mo rin. Ang bawat problema sa pamilya, sa finances, Lord, sa trabaho, o sa amin pong mga sarili, you know everything, God. Alam mo na may mga pinagdadaanan kami, may mga pagsubok, problema, at mga suliranin po kami. But today, Lord, all of us here, pinipili po naming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo sapagkat ito po ang sinabi mo sa iyong mga salita. Ang sabi mo, Lord, cast all your cares upon you. And yes, we are casting all our cares, all our worries, all our burdens, Lord. Why? Because you care for us. You care for us, Lord. At salamat po dahil ramdam na ramdam po namin yung pagmamahal mo na yun, Panginoon. Kaya binibigay namin sa iyo lahat ng mga alalahanin. And Lord, today, give us strength, Lord. Give us strength today, Lord. Ang lahat po ng napapagod ay iyo pong palakasin. Ang lahat ng mga nangihina ay iyong palakasin, Panginoon. At kung meron man pong mga nadi-discourage, Lord, remind them of your promises that you are always with us, that you will never leave us, and you will never forsake us, Lord. Gabayan mo po kaming lahat, Panginoon. Gabayan mo po kami kung paano po kami magiging asin at liwanag sa sanlibutang ito. Gabayan mo kami kung paano kami makikitungo sa ibang mga tao, Lord. Turuan mo po kami at tulungan na maging mabuti sa lahat ng oras. Na magkaroon po kami ng patience. Napiliin po namin palaging magmahal, Panginoon.
Tulungan mo po kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan. Maging peacemaker po kami, Lord. In Jesus' name. I also pray, God, may you protect our family and our loved ones today. Panginoon, ilayo mo kami sa lahat ng anumang kapahamakan. Ilayo mo kami sa aksidente. Ilayo mo kami sa sakit at karamdaman. Ilayo mo kami sa lahat ng masamang plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And cover us with your precious blood. At maglagay po kayo ng hedge of protection sa aming paligid. Surround us, Lord, with your protection. And let your giant warring angels stand on their post, Lord. Magpadala po kayo ng mga anghel na papalibot sa amin at sa aming pamilya at sa aming mga tahanan, Panginoon, na hindi po kami madadapuan, mahahawakan o malalapitan man lang ng gawa at plano ng kaaway. In Jesus' name. In Jesus' name. I also pray, Lord, for provision sa akin pong mga kapatid. Alam mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi lamang po physical needs, Lord, even emotional and spiritual needs. And we declare that today you are our Jehovah Jireh, our God who provides. Lord, teach us to trust you even when things are uncertain. Teach us to trust you, Lord God, kahit nakikita namin sa aming paligid maraming kulang. But Lord, I know, God, you will provide. You will provide. Lord, bless each and every one of us. Turuan mo rin po kami na ngayong araw ay lumago sa aming pananampalataya, na mas makilala ka pa, na mas mahalin ka pa, na mas magtiwala kami sa iyo, and let our lives, Lord, be a testimony of your goodness. Nawa lahat ng mga bagay na aming gagawin ngayong araw na ito ay magbigay ng pinakamataas na karangalan sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. At higit sa lahat, aming Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Thank you, Jesus, for the salvation that we have at sa pagkakataong, Panginoon, na makalapit sa iyo anumang oras. Today, pwede niyo po ba akong samahan sa pagde-declare? Sabihin lang po natin, today, I declare that this day is blessed. I declare favor, peace, joy, and breakthrough in Jesus' name. Sabihin po natin, anuman ang harapin ko ngayon, alam kong kasama kita, Panginoon, at hindi mo ako pababayaan. I give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree with me. Lakasan po natin ang pagsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the name of the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen and Amen. Praise God. Muli po, maganda, mapagpalang araw po sa ating lahat, and welcome po sa ating pong morning devotion. To God be the glory, mga kapatid. God is good. Amen. God be praised forever and ever. Thank you, Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. God is good. Bago po tayo magpatuloy, ay nais po nating i-welcome lahat po ng ating pong mga first-timers. Yan. Sino po dito ang sa unang pagkakataon ay nanonood po ngayon? Pwede po ba kayong mag-type sa comment section po natin ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? We would like to welcome you guys. Lagyan nyo lang po, me from Davao, ganyan. Sino po yung mga first-timers? Yan. So we have Lane, si Langga, si Jenny from Cavite, si Maris from Bahrain, I Love You from Vegan, Geraldine Lopez from Marikina,
si Langga from Negros, si MEV Lel from Cebu, meron din po tayo from South Korea, si Gerard Herrera from Malolos, Bulacan. Uy, dyan ako nag-aral ng college sa Malolos, sa Bulacan State University. Yan. Si Lola Bless from Laguna, RA from Caloocan, Lourdes Neo from Laguna. Praise God. Sige po mga kapatid, si Raf Emmanuel Silva from Batangas, si Susan Camps from Spain. Hello po sa inyo. Sige po mga kapatid, i-welcome po natin mga ka-devotion, ang atin pong mga newbies, mga first-timers sa atin pong live devotion. Let's just welcome them. Welcome, welcome, welcome. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kung kayo po ay bago po dito, pwede nyo pong i-follow ang account po na ito at samahan nyo po kami araw-araw sa paglalim sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo na napakasaya at napakasarap kasama ng mga kasamahan natin dito. Hindi po kayo mabobore at hindi nyo mafe-feel na out of place kayo dahil dito po lahat belong. So welcome. This is our family that we belong to. Amen. So belong na belong kayo dito. Wala po ditong ma-out of place. Wala po ditong mali-left out. Lahat po dito ay welcome. Ano man po ang inyong relihiyon at paniniwala, pwede po kayong magstay dito. Kung gusto niyo po na mas lumalim ang relasyon natin sa ating Panginoon at kung gusto niyo magkaroon ng additional knowledge sa salita ng Panginoon, pwede kayong tumambay po dito. Lahat ay welcome. And yan, may mga sinasend po ang atin pong mga moderators. Praise God. So, para makapag-join po kayo ng community, pwede nyo pong i-search sa Blue app or sa FB ang Heart to Heart. Ayun po, nakikita nyo sa taas, Heart to Heart. Sa red logo, makikita nyo po yan, Heart to Heart. At you just click the follow button po and then message po kayo doon para po masendan kayo ng link na kung saan makakapag-join kayo sa lahat ng mga social media platforms natin. So this is available po sa atin pong FB. Meron din po tayong YT Red app. Pwede kayo manood, mag-subscribe lang po kayo doon at balikan nyo po ang mga katuruan po natin. Yan. So ngayon po ay dadako na tayo sa pakikinig ng Word of God. Sino po dito ang excited ng muling mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga? Excited na magpabago sa Panginoon? Excited na magkaroon ng apoy sa kanyang puso? Amen. Ngayong araw na ito ay tuturuan muli tayo ng ating Panginoon. Shout out po sa lahat ng mga mission partners, life group leaders. Salamat po ulit sa nagbigay ng treasure box. Si Ate Eden, salamat po. Thank you to all our generous givers, supporters. God bless you po. Yan, purihin po ang atin pong Panginoon. If you want to join and be part of this community, go. Shout out sa lahat ng mga Life Group 1 hanggang 22 na ata tayo or 23. We have life groups all over the world. Kung gusto niyo pong mag-join ng life group, pwede po. Okay? Send lang kayo sa GC natin ng gusto ko pong mag-join ng life group sa Cebu. Yan. Sa Japan, meron tayo dyan. Meron tayo mga life group sa iba't ibang panig po ng mundo. So mamaya po, announcement. Meron pong meeting ang mga life group leaders right after po ng ating devotion. Yan. So, sige nga mga life group leaders, okay lang ba na ilagay nyo dyan? Dapat pala every time ay i-acknowledge ko yung mga life group leaders. Tapos ilagay nyo po dyan kung anong life group kayo para i-message kayo ng lahat ng mga nanonood. Yan. So meron po, ayan, magsasend po ng lugar ang mga life group natin. Tapos, i-message nyo po sila. Yan. Si Ate Mary Rose sa Bulacan. Yan. I-message nyo po. Kung nanonood kayo ngayon at wala pa kayong life group, pag nakita nyo po yung pangalan ng inyo pong mga lugar, message nyo po sila. Yan. Sa Pangasinan, sa Manila. Kasi simula pa lang po, Ate Rose. Sa Cavite. Yan.
sa latest Samar, Siargao, sa Taiwan. Yan. Message lang po kayo dyan. Tapos mga life group leaders, siguro po, ibibigay ko sa inyo yung account natin ng FB. I-add ko po kayo para makita nyo po doon kung mayroong mga nagme-message na taga-lugar nyo. Ayan. So, good morning po. Gusto namin lahat kayo ay maka-join ng life group. Yan. Kung kayo ay taga Manila, pwede nyo i-message si Ate Candy, si Ate Rochelle, at si Ate May. Yan. Yan. Si Ate Analu, nasa Taiwan. Si Ate Fel, si Charie sa Davao, si Welha sa Bicol. Yan. Ang Bulacan, sino? Yan, si Ate Mary Rose po. Yan. Ate Mary Rose, paki-message po si Ate Luwalhati Bautista. Yan. Praise God. So, buksan nyo na po yung mga treasure box, mga kapatid. Salamat po ulit, Ate Eden. Ang dami na nating mga treasure box ngayon. Ang dami nyo ng mga coins na nakokolek. Ate Joy, you're here. Ate, our deepest condolences po. Kamusta po kayo? Ate Analu, meron tayo dito from Taiwan, si Marie 28. Message na lang po siya. Ate Analu or Ate Fel. Ate Joy, how are you po? Saan po burol po si sister? Salamat po, Ate Joy. Thank you, God. Thank you po. God bless you po. Sa Cavite. Sige po. Pag-pray ko lang saglit si Ate Joy. Actually, i-chat na dapat kita kanina kasi nalaman ko nga kay kay Mami Jean, yung nangyari po. So, pag-pray lang natin saglit si Ate Joy. Yan ang nagagawa kapag alam mo na save yung tao, no? Napakabuti ni Lord sa buhay niyo, Ate Joy. And I can feel po na napakataas ng pananampalataya sa Panginoon. Sige po, pag-pray lang natin saglit si Ate Joy. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras po na ito, tinataas po namin sa iyo ang aming kapatid na si Ate Joy, na sa oras po na ito, Panginoon, hallelujah, ay nawalan po ng kanyang mahal sa buhay na isang kapatid. But thank you, God, for strengthening her faith, God. Salamat po dahil alam niya, Panginoon, na ang kanyang kapatid ay kapiling mo na po dyan sa langit. Salamat po dahil siya ay kumilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya naniniwala po ako, Panginoon, na mayroong assurance of salvation para sa kapatid ni Ate Joy. And I pray, Lord, sa lahat ng mga kapatid ni Ate Joy, kanyang pamilya, mahal sa buhay, na nagdadalamhati, kung may mga naiwang pamilya man, Panginoon, ng kanyang kapatid. In Jesus' name, Lord, hayaan mo po na i-comfort mo sila, yakapin mo sila, Panginoon, at kayo po ang magbigay sa kanila ng kaaliwan. Salamat, dakilang Diyos, i-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan at balutan mo sila lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Lord, na ngayong season na ito ng kanilang buhay ay mas maranasan nila ang kalapitan mo, Panginoon. Huwag mo silang iwanan at huwag mo silang pabayaan. Lord, ikaw na pong bahala kay Ate Joy at sa kanilang buong sambahayan. In Jesus' name, amen and amen. God bless po, and once again, from our community po, our deepest condolences, Ate Joy. We love you po. Nahigpit na yakap, Ate Joy. God bless you po. God bless. Yan. Praise the Lord po. Yan. Salamat po, Ate Shala. Grabe si Ate Joy. Tingnan niyo yung faith ni Ate Joy. Nagdadalamhati na nagsisend pa ng treasure box. No, that's faith, no? Tsaka, alam mo yun, yung may pagkakataon ka pang magbigay sa oras na ikaw ay nagdadalamhati. We really appreciate you, Ate Joy, and thank you for being part of this community. Thank you po for being our life group leader sa Batangas. Yan. So, God bless you po, Ate Joy. Pagpalain po kayo ni Lord.
Good morning po, Ate Nilda Akiyama. Bago po tayo mag-start, pwede po ba nating i-share ulit? Sige po, share. Tap and repost. And send heart me para po makapag-join ng fan club. Isang beses lang po sa isang araw. Salamat po sa lahat naman na nag-share. God bless po. Okay, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Alam ko po na handang-handa na po tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen. So for today po, ang title po na And finally, ni-revealed na niya yung bago, bro. Ako yung usad na. Sino to? Si Woo Jinwoo. God bless you po. Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw po na ito ay may pamagat na Victory Flows from Dependence. Victory flows from dependence. Tatanungin ko po kayo ulit. Sino po dito ang gustong magkaroon ng katagumpayan sa buhay? Sino po dito ang gustong maging matagumpay sa buhay? Amen. Siguro lahat naman po tayo gusto nating maging matagumpay sa bawat aspeto ng buhay po natin. Tama po ba? Ako, na-bless ako sa pinakitang faith ni Ate Joy. Sabi niya, mabilis siyang makakausad. Bakit? Kasi alam niya, no? Alam niya na right after ng buhay sa mundong ito, ang mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the final shout of victory para sa atin, mga kapatid, no? That's the final shout of victory. Kasi po yung victory talaga sa mundong ito, siguro nasusukat sa mga battles na napagdaanan mo, maaaring masukat yan sa mga problemang napagtagumpayan mo o sa mga achievement mo sa buhay. Pero alam nyo, ang tunay na katagumpayan ay yung makagraduate ka sa mundong ito. Yung kapag tapos na yung buhay mo dito, nandoon ka sa langit. Yun po ang tunay na victory para sa atin. Amen po ba? At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, yes, maraming mga battles, maraming mga laban, at mapagtatagumpayan natin yun sa tulong ni Lord. Pero uulitin ko, ang tunay na katagumpayan kapag natapos natin ang buhay na ito at nakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? At yun po yung i-goal natin, mga kapatid. Kasi po, sige, pwede kang maging matagumpay sa buhay na ito. Sige, pwede kang maging matagumpay na yayaman ka, maging matagumpay ka sa mga problema mo, sa pamilya mo, etc. Pero paano kung wala kang buhay na walang hanggan sa langit? Do you consider yourself as victorious? Yung naging matagumpay ka nga dito sa mundo, yung kilala ka nga ng mga tao pero hindi ka kilala ng Diyos? Do you think that is something worth celebrating? Is that something victorious ba? Yung naging matagumpay ka sa mundo, pero hindi ka naging matagumpay dahil hindi ka nakarating sa buhay na walang hanggan. Yung naging matagumpay ka sa mundo dahil kilala ka ng mga tao, pero hindi ka naging matagumpay dahil hindi ka kilala ng Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga po okay lang na hindi tayo kilala ng mga tao basta kilala tayo ng Diyos. Okay lang na hindi malaman ng mga tao yung mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito basta alam ng Diyos yung mga bagay na yon. Mas okay nga po yung mga secretly na paglilingkod po natin sa Panginoon. Mas maganda nga po yung hindi nalalaman ng mga tao, pero pagdating sa langit, ire-reward ka. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen? Mga kapatid, we have an audience of one. Isa lang po yung gusto natin na
pumapalakpak sa atin at yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Maraming mga tao sa mundo papalakpakan ka. Tama. Kapag gusto nila yung ginagawa mo. Kapag gusto nila yung napapakinggan nila sa'yo. But, paano kapag hindi nila gusto yung napapakinggan nila sa'yo at hindi nila gusto yung tinuturo mo at ginagawa mo? Sa panahon na to, na uso ang cancel culture, it's easy to follow someone and then it's easy to unfollow someone. It's easy to support someone and it's also easy to cancel someone. Napakabilis po na magbago ng lahat. Ang bilis mong sumikat, ang bilis mong babagsak. Pero mga kapatid, kung ang mga bagay ay ginagawa natin para sa atin pong Panginoon, para sa Diyos, alam ng Panginoon ang motibo ng ating mga puso, hindi kailanman mawawalan ng saysay ang mga ginagawa mo. Hindi mawawalan ng saysay ang pagpapagal mo. Hindi mawawalan ng saysay ang pagsasakripisyo mo, ang paglilingkod mo. Alam nyo yung araw-araw na pagpunta natin dito sa live stream, hindi mawawalan po yan ng kapakinabangan. Lahat ng mga bagay na gagawin po natin sa atin pong Panginoon, kung para sa Diyos, recorded po yan sa langit. And in due time, in His time, God will reward you. Ako po nung bata ako, hindi naman sa pagtataas o pagbubuhat ng bangko. Marami ako mga awards nung bata. Hindi ako nawawala sa sa honor roll. Sa honor. Nung bata ako. At nung high school ako, ganun din, may mga certificates ka matatanggap. At siguro, yung hindi ko makakalimutang award na natanggap ko, ay yung naging ko, parang star ba yun? Parang star of the year. Parang something like that. Nung high school, parang something like that. Kasi mahilig akong sumali sa mga extracurricular activities. So, naging president ako ng samahan ng Filipino something subject yun Sama-Phil ang tawag. At naging presidente rin ako ng Theater Arts Guild. So, umaarte-arte ako ng high schools. Yes nga, sabi ng mama, ang talino. Ako, hindi naman po, Mami Jing. Sakto lang. So, ayun, nung bata ako, ganon. Dami ako mga awards na natatanggap. Nung college po ako, medyo nabarkada. Nung first year college ako, wala ako natanggap. Pero, nung nakakilala ako sa Lord ng second year college, syempre, nagsipag ka na ulit. At doon po naging Dean's Lister po ako nung time po na yon. Second year college. At ayun po, hanggang ngayon nagpapatuloy tayo. Pero hindi na tayo after doon sa mga awards na matatanggap natin. No, hindi na tayo after sa mga certificates. Alam nyo, napakadami kong mga certificate dito sa bahay. Kasi madalas din po ako na i-invite as guest speaker sa iba't ibang mga churches. Napakadami ko ng mga churches na napagsalitaan. Nung time na nagpapastor pa po ako, madalas ako na i-invite sa iba-ibang mga church. Ang daming mga certificates, ang daming mga, anong tawag doon? Yung sinasabit sa mga, sa mga guest. Nalimutan ko yung tawag doon. Hindi siya medalye. Ano ka tawag doon? Garland? Garland ba yung tawag doon? Basta yun. Oo, yun. Garland ata. Yun. So, yun. Basta yung sinasabit pag speaker ka, ganyan. So, yun. So, marami. As in, nandito lahat yun. Dinala ko dito lahat. Pero, sabi ko nga, walang saysayang lahat ng ito. Kasi iiwan ko lang din to sa lupa di ba? Pag tayo ay namaalam sa mundo, iiwan mo lahat yan. Iiwan mo lahat ng achievements mo, lahat ng mga recognitions mo, trophy mo, plaque, certificates, medals, lahat yan. Iiwanan mo yan dito sa mundo. Kaya alam nyo yung pinakamagandang recognition and appreciation ay yung ma-recognize at ma-appreciate ka ng Panginoon. Amen. Charge to heaven. Amen. Yeah, praise God, Ate Candy.
Kasi ito lang yung kaya kong ibalik sa Lord eh. Sabi ko nga sa kanya, wala naman ako ng mga bagay na, alam mo yon, meron ng ibang mga tao. Ang meron ako yung boses. I have this voice and I want to use this voice to reach people to the ends of the earth. I want to reach people all over. Actually, nung nagpapastor nga ako ang isipan ko dun lang sa barangay namin Dun lang sa barangay na hinahawakan ko. Okay, so I want to be that voice here in this barangay, here in this community. But little did I know na gagamitin pala ako ni Lord para maging boses sa buong mundo. And right now, maraming mga tao sa buong mundo ang nandito ngayon, kaway-kaway sa lahat ng mga Pilipino. And sometimes, hindi lang mga Pilipino, may mga foreigner din na nanonood sa atin. And we also have people from abroad, mga OFW, who are watching with us right now. And ever since they started, nanatili po sila. Nanatili sila. Hanggang ngayon nandito sila. At naging mabuting kaibigan po sila ngayon. Amen. Marami po mga tao ngayon. Marami tayong mga followers na hindi lang po nanatiling followers. Pero ngayon po, masasabi ko mga kaibigan. Kasi po, madalas ko rin nakakausap. Madalas ko nakakatawagan. Diba? So mga kaibigan, kaya ang maganda sa community na ito, yung relasyon natin ay hindi lang host-follower relationship. Hindi lang host-viewers relationship. Hindi. Dito sa community natin, nakapagbuo tayo ng isang pamilya at sa isang napakalaking pamilya ay may mga grupo-grupo. No? Mga magkakapatid. Yung bawat life group natin, magkakapatid yan. Okay? Magkakapatid tayo. At pinagsama-sama tayo ng Panginoon dito sa community na ito. At ang tunay na victory sa ginagawa natin, yung bawat pamilya, bawat life group ay sama-samang makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Sama-sama. Salamat, JR. Yes. Amen. Kaya pag may pagkakataon po, pag may pagkakataon, kung ako ay mapupunta at mapapadpad sa mga lugar nyo, sabihin nyo lang po para magkausap tayo. Diba po, magka-fellowship as one family. At sa lahat ng mga bago dito, sabi ko nga, hindi uso dito ang ma-left out. Hindi uso dito ang ma-out of place. Kasi lahat, kahit mga first-timer po kayo, mga kapatid, ay pamilya na rin po kayo dito. If you want to involve yourself here, pwedeng-pwede po. Marami ng mga tao dito ngayon nakasama natin. Ever since nanonood sila, kahit first-timers sila, siguro nga meron dito mga 1 linggo nang nanonood, 'di ba? 3 araw nang nanonood. So marami na rin po dito kahit mga baguhan, they feel at home. They feel at home. Ako po ay tiga Bulacan. Yes, tiga Santa Maria, Bulacan po ako. Yeah, wag kayong magpasalamat sa akin kay Lord. Siya ang tumanggap sa atin. Yan, siya ang tumanggap sa atin. Yan, praise God. So, victory flows from dependence. Ako po ay from Jesus is Lord Church. Doon po ako nag-church. I am a member po. Yan, hindi po ako worker. Ngayon po ay member po ako ng church. So, nasa Exodus chapter 17 na po tayo. And Exodus chapter 17 shows us 2 different battles in one chapter. 2 laban ang naganap po dito. Ang unang laban is internal. Pangalawang laban, external. Ang unang laban na kinaharap ng mga Israelites during this time is the struggles with thirst. Nauhaw na naman ang mga Israelita. And they question God again. Opo, okay naman. Oh, Ate Marie, praise God. Sa JL Taipei din. Praise God po. So they question God again. Nung nakaraan po ay nauhaw na sila at pinainom na sila ng Panginoon, di ba po? Yung Samara, yung bitter water.
Pero pinainom na sila ng Lord. But this time, they struggle again. So nakikita nyo na kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelites. Kung gaano sila kareklamador. And the next battle that they faced a real enemy. The Amalekites attacked them. So in both situations po na kinakaharap ngayon ng mga Israelites dito sa Exodus chapter 17, meron po tayong lesson na matatanggap. Yeah, amen po, blue star. Praise God. All for the glory of God. Kasi alam po natin kung sino ang source at kung anong dahilan ba't natin ginagawa po ito. Tanging sa kapurihan ng ating Panginoon lamang. Ano ang lesson na makikita natin dito? Victory does not come from human strength. It flows from dependence on God. Hindi ka magiging matagumpay dahil sa sarili mong kalakasan. Hindi dahil sa sarili mong diskarte. Ang tunay na katagumpayan po ay dadaloy kung gaano po tayo kadependent sa atin pong Panginoon. How dependent are you? Kapag ikaw ay may mga laban na kinakaharap, gaano ka nakadepende sa Panginoon? Gaano ka nagre-rely sa Panginoon? So dito makikita natin ang katagumpayan na kanyang ibinigay sa mga Israelites ay dahil sa pagdepende nila sa Panginoon. So whether the battle is within you, kung meron man tayong battle or laban na invisible sa mata ng mga tao, alam niyo po mahirap yon, yung mga battles na yon. Meron tayong mga battles na external sa labas, pero may mga battles din tayo internal na ikaw lang mag-isa ang humaharap. At sometimes ayaw mong sabihin sa iba yung mga laban na yon. Maaaring may mga taong nanonood po ngayon dito, ang laban nila ay hindi alam ng mga tao sa paligid nila. May mga laban ka na ikaw lang mag-isa ang humaharap. May mga laban po na araw-araw kang umiiyak. May mga laban sa isipan mo na minsan halos mabalo ka nakakaisip. Anong gagawin ko? Sinong lalapitan ko? May mga laban, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. And God wants you to know. God wants you to know you cannot win this on your own. You cannot win this on your own. Hindi mo kayang mapagtagumpayan ng ikaw lang. You need Jesus. You need Jesus. Alam niyo yung mga laban na yon na internal? Yun yung mga laban na kapag napagtagumpayan mo sa tulong at biyaya ng Panginoon, mapapasigaw ka talaga sa saya. There are so many times in my life and people don't know. No, people don't know what I am going through. Di ba lagi ko namang sinasabi sa inyo, ang hirap kasing malaman na may pinagdadaanan ng isang taong masayahin. Di ba? Ang hirap malaman kapag ang isang taong malakas lagi, strong lagi, nakangiti palagi, ay meron silang pinagdadaanan. And sometimes, ang tingin ng mga tao, ay kaya niya yan. Di ba? Ang tingin ng mga tao, kaya niya yan, malakas na siya. Di ba? Sasabihin nila na, hindi, strong yan. Ay, hindi, ano yan? Masayahin yan eh. Kayang-kaya niyang positibo yan. Di ba? And sometimes they don't know the battle that we are facing within. At yun yung mahirap dun sa mga tao na yun. Pag sila ay nagkwento, bakit parang bawal? Parang ganon, di ba? Bakit ang mga taong parang feeling strong, no? Kapag sila ay nagkwento sa mga tao, sasabihin nila, ay, kaya mo na yan, sis. Kaya mo na yan, bro. Sometimes, di ba, iniisip natin, bakit ganon? Parang ang unfair. Kapag kayo may pinagdadaanan, nakikinig ako. Parang something like that. Pero ang Panginoon, kahit anong oras, pwede nating lapitan. Sabihin natin sa Kanya yung mga pinagdadaanan po natin. Alam niyo po, natutunan ko lang
Ako din po kasi ay ganyan. Masayahin, always positive, tingin ng mga tao malakas lagi, etc. Ganun yung tingin nila sa akin. So ngayon, natutunan ko na kailangan kong humugot palagi ng motivation sa Panginoon. Natutunan ko na sa oras na ako ay manghihina, sa oras na ako ay nawawala ng pananampalataya, una akong lalapit sa Panginoon. Because sometimes, ang mga tao hindi tayo kayang i-motivate. Ako po, hindi ko kayo kayang i-motivate palagi. May mga times po na kahit nakikinig kayo dito, mga kapatid, ay hindi pa rin, alam mo yon, hindi pa rin agad-agad nagsisink in. Hindi agad-agad kayo na mo-motivate. But only God can motivate each and every one of us. Ayun, di ba, Ate Fel? Yes. Sa Diyos tayo huhugot. At sa mga oras na walang kaya mag-motivate sa akin, si Lord. Ang Panginoon. Siya lang. Kaya totoo yun. We cannot win this on our own. We need Jesus. Simula nung 17 years old ako na naglilingkod sa Panginoon, hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord kasi napakadami nang nangyari sa akin. Ang dami ng mga bagyo. Ang dami ng, ay grabe, last year, one of the heartbreaking moments ng buhay ko last year. No, pero tingnan nyo ngayon. At talaga natutuwa ako sa Lord kasi totoo yun. I cannot win this on my own. Parang feeling ko kung wala si Lord during that time, kung walang mga pinadalang tao si Lord during that time, wala, feeling ko babalik ako sa dati kong buhay. Parang ganon. Parang feeling ko mawawala ako sa Lord. Pero during those times na may pinagdadaanan ako, alam nyo ba, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpipreach. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-share ng gospel. Nasasaktan ako, but I still use my voice to encourage someone who's hurting. Nasasaktan ako, pero ginagamit ako ng Lord para palakasin at paghilumin yung mga taong nasusugatan at nasasaktan. And during those time, ngayon lang na-realize ko, and during those time na I am hurting, and during those time na may pinagdadaanan ako, marami palang mga tao ngayon ang binago ng Panginoon. Tingnan nyo yun. Nung time pala na durog ka, nung time pala na yun na grabe pinagdadaanan mo, gagamitin ka pa rin ng Panginoon para dun sa mga tao na yun. Amen. Kaya tayo pinagsama-sama ng Panginoon dito no? Lahat tayo wasak, lahat tayo durog, lahat tayo magulo ang buhay. Pero pinagsama-sama tayo ng Diyos and for one reason alone, to know Him. To know Him. May nag-send sa akin, hanapin ko lang. May nag-send sa akin kahapon, naalala niya lang daw ako. Sabi niya sa akin, naalala niya ako sa post na to. Sabi dito, ito, basahin ko Your calling will crush you before it anoints you. Your calling will crush you before it anoints you. Basahin ko lang po ng buo. The pressure is not punishment. It is preparation. If you are called to mend the brokenhearted, you're going to wrestle with brokenheartedness. If you are called to prophesy, you're going to struggle to control your mouth. If you are called to lay hands, you will battle spiritual viruses. If you are called to preach and to teach the gospel, you will be shifted for the wisdom that anoints your message.
If you are called to empower, your self-esteem will be attacked. Your successes will be hard-fought. Your calling will come with cups, thorns, and sifting that are necessary for your mantle to be authentic, humble, and powerful. Your crushing won't be easy because your assignment is not easy. Your oil is not cheap. Amen. Sige po, sasend ko sa GC. Ang ganda po nun, lalo na yung last part, na your crushing will not be easy because your assignment is not easy. Your oil is not cheap. Alam niyo po yun, mga kapatid, na bago talaga tayo gamitin ni Lord doon sa assignment, dudurugin muna tayo hanggang kumatas yung oil. Kaya totoo yun eh, our oil is not cheap. Yung anointing, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Panginoon is not cheap. Bakit? Kasi hindi naman madali itong ginagawa natin. Hindi madali na mag-preach ng gospel araw-araw. Hindi madaling mag-alaga ng life group. Hindi madali yung ginagawa natin. Every day, every season of our lives. Our oil is not cheap. Why? Dahil ito ay nagmula sa pagdurog. Dinurog ka muna. Di ba po? Kaya bakit ka lalayo sa Lord? Bakit ka aalis? Bakit mo tatakbuhan yung calling mo? Amen. It's not easy, mga kapatid. Lahat tayo may mga battles na kinakaharap araw-araw. Di ba po? Ngayon, na-realize na ng mga life group leaders, no? Lahat ng mga life group leaders ngayon, grabe rin yung mga pinagdaanan sa buhay. Hindi ko pa sila lahat nakakausap, pero most of them, I know ang mga nangyari sa kanilang buhay. I know how crushed they are. Crushed they were. Diba? Nalaman ko yun eh. Nakwento nyo sa akin yun. Kung paano kayo nadurog. Simula nga mga childhoods nyo eh, di ba? Nakwento nyo. Pero nakita nyo po, lahat pala ng yun ay gagamitin ng Lord para ngayon. Na mga life group leader na kayo. At yung sakit, yung pagdurog na yun, magagamit nyo para makapag-encourage ng iba. Amen. So I pray na yung crushing na yon, yung crushing na pinagdaanan natin na yon, ay ihanda tayo para sa ating great assignment. At ito na yon, para maglapit ng maraming mga tao sa Panginoon. Alam nyo, magagamit nyo na lahat ng mga testings na yan sa pag nag-share kayo sa mga ka-life group nyo. And without you knowing, nabe-bless sila, nababago ang buhay nila, at nagiging instrumento ka ng Diyos para magkaroon sila ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Okay po, Ate Rochelle, no worries. God bless po, and enjoy DVBS. Enjoy. Amen. Ang Exodus chapter 17 po ay naglalaman ng dalawang major events. Una po, water from the rock at Rephidim. At pangalawa po ay yung battle with Amalek. Yan. So yan po yung dalawang kaganapan sa Exodus chapter 17. Doon po sa Rephidim, walang tubig. Okay? Dahil walang tubig, ang mga Israelites ay nag-complain na naman.
And they even question God's presence. Alam niyo, sabi nila sa Exodus chapter 17 verse 7, sabi nila, is the Lord among us or not? Kasama ba natin ang Panginoon o hindi? Mga kapatid ng mga Israelites, kumakata yung ulo ko. Naranasan na nila yun, nakita na nila yung pagbubukas ng Red Sea. Nakita na nila yung 10 plagues na pinadala ni Lord. Nakita na nila yung tinurn niya, yung mara, yung bitter water, nakainom sila doon. And now, they will question Him again, is the Lord among us or not? Kasama ba natin si Lord o hindi? Hindi ba nila nakita ang pagsama sa kanila ng Panginoon? And God responds by instructing Moses to strike the rock, and water flows out. Diba, in-strike lang ni Moses yung bato at umagos ang tubig. Then suddenly, nagkaroon ng bagong laban, at yun na po yung laban dahil inatake sila ng mga Amalekites. And here, Joshua leads the army while si Moses po ay nandoon sa hill na dala-dala niya yung staff niya. At dito makikita po natin, mga kapatid, napakahalagang kwento rin po nito. Dahil dito po sa laban na ito, hanggat nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelites sa laban. Pero kapag siya ay napapagod at nangihina, bumababa ang kanyang kamay at nananalo ang kaaway. So kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelites. Pero kapag bumababa, nananalo ang mga Amalekites. At dito, makikita po natin, mga kapatid, ang napakagandang kwento or illustration. Ano po ang ginawa ni Aaron at ni Hur? Si Aaron at si Hur ay sinuportahan si Moses. Sila po ang nagsilbi na support, kaliwat kanan ni Moses. At habang nakikipaglaban ng mga Israelites, tinulungan nila na nakataas ang kamay ni Moses. And this chapter reveals that both provision and victory come through dependence on God. And here, makikita rin po natin, may mga taong ipapadala ang Panginoon para tulungan ka, suportahan ka, at hindi ka mag-isa sa laban ng buhay. Merong Aaron at Hur, amen, na nakatulong para itaas ang kamay ni Moses. Amen. Mga kapatid, nais pong sabihin sa atin ng Panginoon, yes, may mga laban na ikaw at ang Diyos lang. Pero may mga laban na magpapadala siya ng mga tamang tao para tulungan ka. Amen. So point number one. God can bring provision even when we question His presence. God can bring provision even when we question His presence. Nagtanong ang mga Israelita, kasama ka ba namin, Panginoon, o hindi? May nagtanong na po ba niyan dito? Panginoon, kung kasama kita, bakit hindi pa rin nagbabago itong nangyayari sa buhay ko? Nagko-question ang mga Israelites. Pero, nakita natin dito na may tugon ang Panginoon. May provision ang Panginoon.
Exodus 17 verse 6, strike the rock and water will come out of it for the people to drink. Nagdoubt muli ang mga Israelites after everything God has done. Kinwestiyon pa rin nila kung nasa kanila ba or kasama ba nila ang presensya ng Panginoon. But even Israelites questioned the presence of God, God still provided. Dahil nagkaroon po ng tubig mula sa isang bato. And this is not natural. This is supernatural. Mga kapatid, sa oras po ba na ito ay meron kang matinding pangangailangan? May matindi ka bang pangangailangan? Amen. Yes po. Amen. Yes, yes, yes. Lahat tayo. Can you think of that need of yours? Okay, yung pinakamatinding pangangailangan mo sa araw na to. Sige nga, isipin mo lang, ano ang pinakamatindi mong pangangailangan sa araw na to? Can you just think of it? Isipin mo lang, ano ang pinakamatindi mong pangangailangan sa araw na ito? Okay. Ngayon, naiisip mo na, isipin mo din, na nung panahon ni Moses, may isang bato na imposible na magkaroon ng tubig at dumaloy ang tubig doon. May isang bato na ginamit ng Diyos para painumin ang mga Israelita, para mag-provide para sa kanila. So, yung problema mo ngayon, yung pangangailangan mo ngayon, kung ang bato nga ay nakapaglabas ng tubig, na parang imposible, na parang hindi mangyayari, ano pa ang problemang kinakaharap mo ngayon na hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Maniwala ka. Maniwala ka na may ginagawa ang Diyos diyan sa pangangailangan mo na yan. Amen. Kaya niyang magpadaloy ng pagpapala sa buhay mo ngayon mula sa isang imposibleng bagay, bubulwak ang pagpapala. Bubulwak. Alam niyo yung bulwak? Di ba? Kapag bumubulwak ang tubig, napakalakas ng puwersa, tuloy-tuloy. Tama po ba? Gusto niyo po ba ng ganong klaseng favor ng Lord? Gusto niyo po ba ng ganong klaseng pagpapala ng Lord? Yung hindi mapigilang rumaragas ang pagpapala. Amen? Kasi nga yung bato nga di ba? Bumulwak ang tubig. Napainom ang mga Israelita. Ilang mga Israelites yung nandun? Napakadami. Nakainom sila. Bato lang yun. Bato lang yun. Mga kapatid, merong kayang gawin ang Diyos sa buhay mo ngayon. Meron. Amen? Sabihin nyo nga po, meron. Di ba? Kahit buksan mo yung wallet mo ngayon at walang laman, isipin mo, meron. Di ba? Kung wala ka pang pambayad, si Ate Algie nga kahapon di ba? Kahapon, she was just praying to the Lord. Okay, she was just praying to the Lord. At kinlaim niya yung declaration na may matatanggap na pagpapala, may matatanggap na magandang balita. O ano nangyari kahapon? Hindi niya inaasahan, may nagpadala ng pambayad ng tuition at ng kuryente. Meron! Sapagkat hindi mauubusan ng resources ang langit. Para tayo po ay pagpalain. Basta meron tayong pagtitiwala sa Panginoon at meron tayong shalom, complete peace.
Amen? Yung nandiyan na yung mga maniningil, pero payapa ka pa rin. Dahil alam mong magpo-provide ang Lord. Yung wala nang laman yung ref mo, pero may shalom pa rin, may complete peace pa rin, kasi alam mo magpo-provide si Lord. Naalala ko last year, nakwento ko sa inyo yun, di ba? Na merong nagpadala sa akin grabe yun. May picture pa ako nun. Napakarami. As in, yung ref ko nun, kabibili ko lang nun last time nung last year, nung ref. Tapos, never siyang napuno ng ganon. So, may nagpadala ng limpak-limpak ng mga karne. Karne ng baboy, isda, pampano, as in, napuno talaga yung ref. As in, punong-puno. Bumubulwak yung ref. Ganon. So, ganon, mga kapatid, ang blessing ng Lord kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. So, I pray for that bumubulwak na blessing sa ating lahat. Amen? In Jesus' name. In Jesus' name. Mamaya may magpadala ng package sa inyo, di ba? Di mo alam. Kanino galing? Blessing ng Lord sa iyo kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi sa Kanya ka umaasa. Amen. At tandaan nyo lang po hindi tayo pinagpapala ng Lord para manatili lang sa atin yung pagpapala na yon. The more God is blessing you, the more na maging channel of blessing ka sa iba. Amen po ba? God knows our hearts. Alam na alam ng Lord ang ating mga puso. Amen? Ang provision po ng Lord, mga kapatid, ay hindi limitado sa kasalukuyang kondisyon ng buhay mo ngayon. Listen to this. Even in dry places, kahit feeling mo tuyot na ang lahat, He can bring life. Even in dry places, God can bring life. Kaya magbigay ng Lord ng buhay. Kaya niyang bumuhay ng patay Kaya niyang ibalik ang buhay. Kaya niyang ibalik yung buhay sa pamilya mo, buhay sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa relationship mo. May mga pagkakataon po na parang pakiramdam natin, spiritually dry tayo. Okay? Spiritually dry. Lahat naman siguro tayo nakaranas yan, di ba? Meron tayong dry season na parang tuyong-tuyo yung kaluluwa mo, yung spirito mo. Na parang walang direction, walang lakas, wala ka ng lakas, walang clarity, no? Na parang ang labo ng lahat ng mga nangyayari. At dahil doon, dahil malabo, nagsisimula ka na ulit mag-alala, nagsisimula ka na ulit magduda. But you know what? God is present even in our dryness. God is present. Nandyan si Lord. So what feels like a rock in your life may become the very place where God releases provision. May mga bagay tayo na nararamdaman natin, parang may bato sa buhay natin, no? Parang merong rock sa buhay natin. Kaya tayo parang feeling dry, lost, full of worry and doubt. So kung ano man yung rock sa buhay mo ngayon, ay pwede palang maging pinakalugar na kung saan i-release ng Lord ang kanyang provision.
Ganda po nun, di ba? Kala mo, yun yung mga pasakit sa buhay mo, yun pala, magiging pagpapala pala. From pasakit to pagpapala. Amen? Yung mga akala mo, sakit ng ulo mo. Yung mga akala mo na kabiguan mo. Doon pala. Yun pala yung gagamitin ng Lord para dumalo yung pagpapala sa iyo. So isa lang po ang tinuturo sa atin dito ni Lord. God can bring water out of the hardest places in your life. Ang ganda po nito. God can bring water out of the hardest places in your life. God can bring water out of the hardest places in your life. O alam nyo na, kaya pala matitindi yung mga pinagdaanan mo sa buhay kasi merong aagos na biyaya. Merong aagos na pagpapala. Amen? Talagang, totoo pala talaga yon na crushing comes first before anointing. Crushing comes first before anointing. Amen. Praise God. Big true. Kaya sa lahat na may mga pinagdaanang masasakit sa kanilang buhay, aagos ang pag-asa. Dito sa heart to heart, aagos ang pagpapala. Alam niyo, sino may mga taga-Pasig ba dito? 'Di ba? Yung tagline ni Vico Soto, sa Pasig aagos ang something, parang ganon. 'Di ba sa Pasig 'yun? Aagos ata ang pag-asa sa Pasig. Parang ganon ata. Ang galing din ni Mayor Vico Soto, how he handled Pasig. Talaga naman. Amen. Training ground. Yon, umaagos ang pag-asa. Tama. Yon, umaagos ang pag-asa sa Pasig. Amen. Ang ganda po. Ang ganda ng nangyari ngayon sa Pasig. And Mayor Vico Soto is one of our brethren din, 'di ba? Isa rin po siyang born again Christian believer. No, talagang nawa lahat ng mga tao lahat ng mga leaders ng gobyerno, no? Lahat ng mga leaders natin. Oo, man of God din siya. Sana mayroong personal relationship kay Lord para matakot gumawa ng mali. Para matakot gumawa ng korupsyon. Diba? Pag-pray natin yung mga leaders natin ng bansa. Sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Nakaka-stress na yung mga balita sa sa panahon ngayon Korupsyon, napakadaming buwaya, malay-maleta ninanakaw sa atin. Pondo ng taong bayan yun O ano nangyayari ngayon? Di tayo ngayon naghihirap. Taas-taas ng bilihin. Taas ng mga presyo ng petrolyo. Diba? Pasama ng pasama ang mundo. Pahirap ng pahirap ang buhay. But, sabi ko nga po, in times of famine, we will enjoy plenty. In times of famine, we will enjoy plenty. Amen. Habang ang iba po ay nasisira, tayo ay binubuo ng Lord. Kaya magpatuloy. Okay, point number 2. Point number 2. Some battles are won not by strength, but by surrender and prayer. Yeah, kasi nanay niya si Ma'am Connie Reyes, no, ni Mayor Vico, kaya ganun din talaga. So, some battles are won not by strength, but by surrender and prayer.
So makikita natin sa Exodus chapter 17 verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So the battle was happening in two places. Dalawa po ang laban na nagaganap dito. Una, doon sa field na kung saan nakikipaglaban si Joshua at ang kanyang mga army. At doon sa taas ng hill na kung saan nandoon si Moses, si Aaron at si Hur. Mga kapatid, sino ang nagdedetermina kung sino ang mananalo sa laban? Doon ba sa nasa field o doon sa nasa hill? Sa palagay niyo po, sino ang nagdedetermina kung sino ang magwawagi sa laban? Si Joshua ba na nandoon sa battlefield? O si Moses na nandoon sa hill? Tama. The real victory was determined on the hill. Bakit? Kasi kung ano ang nangyayari doon sa hill, ay siyang nagmamanifest doon sa battlefield. Kapag nakataas ang kamay ni Moses na nanalo ang mga Israelita, pag bumababa, natatalo sila. You know what? Yung ginawa ni Moses doon sa hill, that is a posture of prayer and dependence. That is considered as intercessory prayer. Bakit po? Kasi nag-i-intercede siya para sa mga lumalaban sa battlefield, kila Joshua at dun sa army na yon. The power of intercession. The power of prayer. Mga kapatid, nakita niyo po doon? Nakita niyo yung kapangyarihan ng pananalangin at pagdepende sa Panginoon? Spiritual victory is not just about fighting battles or pagkakaroon ng maraming mga activities. It is about alignment with God. Alam niyo po, ang panalangin ay hindi po secondary. Hindi ka mananalangin kapag hindi ka mananalangin after the battle or during the battle lang. Kailangan mong manalangin before. Hindi ito secondary. Ito ay primary. Ang pananalangin po ay primary na dapat nating ginagawa. Amen po ba? Kapag may pangangailangan ka, dapat hindi ka lang kapag may pangangailangan lumalapit sa Lord. Bago pa. Amen. Kailangan po buhay na natin ang pananalangin. Bakit? Sa oras na tayo ay nananalangin sa Panginoon, spiritually, nagmamanifest yan sa paligid natin, sa physical realm. Ang nagdedetermina kung sinong mananalo, yung nananalangin. Yung may posture ng pagdepende sa Panginoon. May mga laban sa mundong ito na hindi ka mananalo dahil lang sa effort mo. Kahit sabihin mo naghirap ka, kahit sabihin mo nag-effort ka, kahit sabihin mo na pinaghandaan mo sa sarili mo, hindi pa rin po. Kasi may mga laban na nagre-require ng panalangin, ng pagsusuko, ng pagdepende, at ng pag-focus natin sa Panginoon. So before you fight harder, make sure you pray or you are praying deeper. Pa-share ko lang po sinabi ni Brother Eddie, a prayerful Christian is tama, Ate Fel. Ang ganda po nun. A prayerful Christian is a powerful Christian. Amen? Amen.
So bago ka humarap sa laban, kahit anong laban, make sure na nakapanalangin ka muna. Amen? Make sure na naidulog mo muna sa Panginoon. At maganda nga sa community natin kasi araw-araw tayo nananalangin. Tama po ba? Every day we pray. Pero syempre, iba pa rin yung personal prayer time natin. Diba? So pray. Pray deeper. Mga kapatid. Sabi nga nila, less prayer, less power. More prayer, more power. So kung less ang pananalangin mo, less din yung strength mo. Pero kapag marami kang prayer, marami ka ring lakas. Ba't ka nangihina? Baka kulang sa prayer. Baka kulang na sa prayer. Try mo. Diba? You pray to the Lord. And then, yung strength na nagagaling sa Lord, bababa sa'yo. Okay? Less prayer, less power. More prayer, more power. Amen. Diba? Ate Fel. DNA natin yan. Ate Fel. Amen. Kaya mga kapatid, kung ano po ang nilalaban natin sa spiritual realm ay magmamanifest sa physical realm. Kaya alam nyo mga kapatid, yung prayer and fasting natin, nilaban natin yun sa prayer eh. Nilaban natin yun sa prayer and fasting. Nilaban natin yun sa pagbibigay natin sa Panginoon ng oras, ng resources natin, ng panahon natin. Diba? Binigay natin sa Lord yung 21 days na yon. And believe me, no? Dahil napagtagumpayan natin yon, mapagtatagumpayan natin ang anniversary natin. Amen? So, kaya kapag ikaw ay merong laban, for example, meron kang kakaharaping malaking laban o problema o kung ano man ang pangangailangan mo. For example, you are looking for lifetime partner. Kung ikaw ay nagpe-pray na makapunta ka sa ibang bansa, na makapagtrabaho ka, etc. Mga kapatid, ang advice ko po sa inyo, ilaban natin sa panalangin. Okay? Ilaban. May mga laban po tayo, ipapadalo natin sa prayer. Okay? Ipapanalo natin sa prayer, sa pag-surrender natin sa Lord. Amen. Proven. Tama. Praise God. Kasi ano bang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12? For our struggle is not against flesh and blood. Yung struggle natin is not against flesh and blood. Nasa spirit po. Nasa spiritual realm. So kapag hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa paligid mo, idulog mo sa panalangin. Okay? Pray continually. Pray continually. Amen, Mami G. Zechariah chapter 4 verse 6. Anong sabi doon? Not by might nor by power but by my spirit says the Lord Almighty. Not by might nor by power but by my spirit. Idaan natin sa labang espiritual. Itaas natin ang ating mga pananampalataya kagaya ng pagtataas ng kamay ni Moses. At kung may pagkakataon man na bumababa ang pananampalataya natin, nawa po ay magpadala ang Lord ng mga tao na susuporta sa atin upang itaas ang ating mga kamay sa Diyos. Zechariah 4 verse 6 po. Zechariah 4 verse 6. Amen? Let's lift our hands to Jesus. Let's lift our hands to Him. And number 3. Ito pala muna. The outcome of your battles is often determined in places of prayer, not just in moments of action.
The outcome of your battles is often determined in places of prayer, not just in moments of action. Maganda yon na lumalaban ka, di ba? Nakikita naman namin yung effort mo, yung ginagawa mo, pero maganda na ilaban mo rin talaga sa prayer, doon sa places of prayer. Sa lahat ng mga intercessors, napanood nyo na yung War Room, di ba? Saan niya nilalaban yung mga battles sa buhay niya? Yung sa asawa niya, sa pamilya niya, saan? Di ba sa panalangin, sa War Room? Doon siya nakikipagdigma sa War Room. Alam niyo yung War Room na movie? Panoorin niyo yun. Kasi gumawa talaga siya ng isang room na doon siya nananalangin. Doon siya nakikipagdigma sa panalangin. Doon niya pinapanalo ang mga laban. Mga kapatid, ipanalo natin sa kanya-kanya nating mga war room ang mga laban ng buhay natin. Amen po ba? Ilaban natin sa war room. Pumunta ka sa kwarto mo, ilak mo yung pintuan, umiyak ka, lumuhod ka sa Lord. Sabihin mo, Panginoon, ito po ang mga pangangailangan ko. Diba? Kaya tayo may mga devotion corner na, tama? May mga devotional area na tayo eh. Kasi doon natin idudulog. Yun talaga yung safe space natin bukod dito sa live stream na to. Yun talaga, doon ka talaga doon ka makakatagpo ng kapayapaan sa Panginoon. So make your own war room. Si Ate MA, meron din siyang war room. Marami na sa atin ang mga devotional area natin. Ginagawa ko to pas kinukuha ni Sam. Muna mga kapatid niya, alam na niya gagawin ko, iiyak ako malakas sa Lord. Amen. Naalala ko last week ba yun o 2 weeks ago, umuwi ako sa bahay namin sa San Gabriel. Tapos, umuwi ako. Sira yung lock doon. Tapos, pagpasok sa pintuan, nakita ko si Mother, umiiyak at nagpe-pray. Sabi niya, alis ka doon. Kasi wala nang sila na lang yung tao sa bahay lagi madalas. So, ayun, natutuwa lang ako dahil ang mga intercessors talaga, amen, happy ako kasi pinagawan ako ni Lord ng sariling room po dito sa Batangas. Thank you, praise God, Ate Joy. Di ba po? Sana mapaayos ko rin yung sarili kong bahay para may prayer room na ako. Amen. I-go nyo po yun. Magkaroon kayo ng sariling altar, prayer room sa loob ng bahay nyo. Kung wala, sa kwarto nyo po, pwede. Ako lock na po, na kasama pati kabit sa loob. Amen. So yun, mga kapatid, sarap kayo mag-pray sa Lord. So, i-desire natin na magkaroon tayo ng kanya-kanya nating mga prayer room. Amen. Sa lahat, mga kapatid. Yes, Ate Cindy, napanood ko na. Yes. Nakatuwa po. Kakaset up ko lang now ng space para sa prayer room habang nakikinig sa inyo. Wow! Ginawa ko pong prayer room yung office ko kaya di ako naubusan ng trabaho. Yan, praise God. Kasi dati sama-sama lang kami natulog. Now, meron akong quiet time. Amen. I pray lahat ng mga tao ngayon. Sige, pag-pray ko lang po kayo saglit. Lord, honor the desires of my brothers and sisters na gusto nilang magkaroon ng sarili nilang war room or sarili nilang devotional corner or area. I pray, God, na kung wala pa sila ngayon nun, magkakaroon po sila by faith. Kasi para sa iyo yun, Lord eh. So I pray na magkakaroon po ng sariling bahay ang mga kapatid kong ito. Magkakaroon ng sariling kwarto sa loob ng sarili nilang bahay, sariling lupa, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. I pray for that war room, Lord God, na lahat ng mga laban na idudulog namin, ipapanalangin namin ay bibigyan mo ng katagumpayan. We will walk, Panginoon, by faith. And Lord, we will wrestle not against flesh and blood, but we will wrestle in spiritual realm, Lord God. Maraming salamat po. Naniniwala kami na kung ano ang ipapanalo po namin sa spiritual ay magmamanifest sa physical, Panginoon. Kaya maraming salamat po. We thank you and we honor you in Jesus' name.
Amen and amen. Praise God. Sari-sariling war room, sari-sariling devotional area para sa ating lahat. Kahit sa kwarto, meron po sa ulo na ng aking higaan. Amen. Amen. So kung wala pa kayo ngayon, siguro kung malapit kayo sa bukid, di ba? Sa gabi, punta kayo dun sa bukid. Basta mag-ingat kayo, ha? Tapos tingnan mo yung mga stars, di ba? Sarap kayo mag-pray sa ganun. Sarap mag-pray sa mga ganyan. God bless you sa iyong exam, M.E.V. Lel. At this very moment, ito yung prayer ko pass. Grabe naman si Lord. Saktong-sakto po. Amen. Bibigyan tayo ng resources ni Lord. Pagpapagawa. Amen. And number 3 and the last. Yeah, okay lang po yun sa table. Yes. Table. Number 3. God designed us to win together. God designed us to win together, not alone. Exodus 17 verse 12. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him. Aaron and Hur held his hands up. Hindi siya mag-isa. Hindi siya mag-isa. Meron siyang kasama. Naglagay si Aaron at si Hur ng bato sa magkabila at kaliwat kanan ni Moses at tinulungan nila si Moses na nakataas ang kanyang kamay. Exodus 17 verse 12 po. Exodus 17 verse 12. Ano po ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10? Ecclesiastes 4 verses 9 to 10. Two are better than one. Two are better than one. If either of them falls down, one can help the other up. Ano rin po ang sabi sa Galatians 6 verse 2? Galatians 6 verse 2, carry each other's burden. Carry each other's burden. So even Moses, okay? Si Moses na to, ha? Siya na yung leader. But he grew tired. Kahit pala mga leader, kahit pala mga pastor, napapagod din. Totoo yun, di ba? Napapagod din. And this is important po. Alam niyo kung bakit? Kasi po, spiritual maturity, kahit gaano ka-mature spiritually, it does not eliminate human limitation. Okay? So kahit gaano ka pa ka-spiritually matured, tao po tayo. May limitasyon po tayo. Napapagod po tayo. Tama po ba? Galatians 6 verse 2. Galatians 6 verse 2. May limit, may hangganan po tayo bilang mga tao. 'Di ba nung kabataan ka, grabe ka makapaglingkod, sobra talaga, all out, etc. Pero 'di ba, dati kaya mo pang mag-preach ng 3 beses sa isang araw, ngayon hinihingal ka na. Dati kaya mo pang maglakad ng mahaba, ngayon napapagod ka na agad. Tumutunog-tunog na 'yung mga buto-buto, nahirapan ka ng magsintas, 'di ba? So, tao tayo eh. May limitasyon tayo. Napapagod, nanghihina, at magde-deteriorate yung lakas po natin. Magde-deteriorate yung lakas natin. Tama, need din ng mga leader and pastor na ipag-pray sila. Tama. But God provided support kay Moses through Aaron and Hur. Siguro po sa community natin, I considered Aaron and Hur ang mga mission partners, ang mga intercessors, ang mga life group leaders at mga moderators. Kayo yung mga Aaron at Hur ng buhay ko. Kasi po, kung wala kayo, parang ang hirap din, di ba? Nakakapagod din talaga. At itong mga support na ito, makinig po kayo. Si Aaron at si Hur,
They did not replace Moses. They supported him. Ito magandang magandang katuruan din, no? Dito sa illustration po na ito, hindi pinalitan ni Aaron at ni Hur si Moses, bagkos sinuportahan nila. And because of that support, victory was sustained. Uulitin ko po iyon, no? Hindi tayo bumubuo ng sarili-sarili nating mga kingdom. Hindi tayo bumubuo ng sarili-sarili nating grupo. Hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagpapalamangan, hindi tayo nagmamataasan. Magkakasama at magkakatulong po tayong lahat. Okay? Magkakatulong tayo lahat. So to all the life groups here, magkakatuwang tayo lahat. Tayo ay nagiging kagaanan sa isa't isa. Hello po, Sagittarius Girl. Welcome po. Ate Bebs, paki-add na lang po si Ate Sagittarius Girl sa Singapore, GC. Yan, may mga kasama tayo dito from Singapore. Amen po ba? Amen. Magkakatuwang at magkakatulong po tayo. At si Aaron at Hur, hindi nila pinalitan si Moses. Ako naman, sabi ko nga Lord, kung saan mo ako dadalhin, kung saan ako mas magiging kagamit-gamit, doon ako. Doon ako. So ngayon, kung katanggalin ako ni Lord dito sa pagpipreach sa online community, I would gladly obey. Kung ililipat ako ni Lord sa isang mas magiging kapaki-pakinabang ako, I will gladly obey. Kasi sabi ko po sa inyo, hindi mahalaga sa akin ang posisyon. Opo, meron na po, Maria 06. Message lang po kayo. Hindi mahalaga sa akin ang posisyon. Hindi mahalaga kung anong titulo mo. Kasi lahat yan mawawala maglalaho Tama po ba? Lahat yan maglalaho. Ang mahalaga sa atin ngayon, mga kapatid, hindi yung titulo, hindi yung posisyon, kundi yung ginagawa nating mapalapit ang maraming tao sa Panginoon. Yun. So magtulungan po tayo doon. Sa akin na lang kayo mag-PM, Ate Maria 06. No? So mga kapatid, para din sa lahat ng mga life group leaders, mga kapatid, kayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, in-appoint ng atin pong Panginoon. So maging tapat po tayo sa pinagkatiwala sa atin. Amen? Again, we will not build our own kingdom. We will build the kingdom of God here on earth. Amen? Hello, Aljo. Sino si Aljo? Hello, God bless you. From JIL Santa Maria. Hello, God bless you. Amen. Tapos, lagi lang kayo magpa-guide. Lagi lang kayo magpaturo palagi. Yun, yung mahalaga. Kasi hindi tayo pwede na magkakaiba po tayo ng nilalakaran. Okay? Hindi pwede na, okay, ito yung direksyon natin, tapos, hindi, ito yung direksyon namin, hindi, ito kami, hindi. No, magkakaiba tayo, okay? At ako naman ay hindi ako nagma-micromanage, no? At, basta ang gusto ko lang po ay makita natin na lumalago ang bawat life group. Lumalago. At nakikita ko naman sa mga life group leaders natin kung gaano sila kasipag at kasigasig na i-reach out ang kanilang mga members. Amen. So, yun po, mga kapatid. Yeah, God bless you, Garlic Duck. Amen. We are building God's kingdom here on earth. So, mga kapatid, suportahan po natin ang isa't isa sa lahat ng mga life group leaders. Siyempre po, nasa Panginoon ang ating loyalty, nasa Panginoon ang ating pagsunod. It's just that, ako ay nilagay ng Lord po dito sa posisyon po na ito para pangunahan at pangalagaan po kayo. And as your leader, gusto ko po na kapag humarap tayo sa Panginoon, masasabi niya sa akin, well done, Harold, my good and faithful servant. Naging tapat ka sa pinagkatiwala ko sa iyo. Kaya ganito po ako sa inyo Kasi po, gusto ko lahat tayo ay makarating po sa langit.
Gusto ko po na lahat ng mga taong nanonood at dinadala ni Lord dito ay mag-reunion tayo sa langit. Okay? Yun lang naman yung gusto ko eh. Wala naman ako ibang gusto sa inyo, kundi makasama kayo sa langit. Yun lang. Yun lang. Thank you, Jesus. Thank you, Pas, dahil pinili ka ni Lord. Amen po. At ako, masaya ako. Uulitin ko lang po, kontento na ako sa buhay ko. Okay? Kontento na ako sa buhay ko. Masaya na ako nagpipreach araw-araw. Masaya na ako may na-born again araw-araw. May nakakilala kay Lord araw-araw. Masaya na ako doon. Amen. So you were never meant to fight every battle alone. Amen. Amen. You were never meant to fight every battle alone. Alam niyo sa community na ito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord at may mga taong mananalangin para sa iyo. There are people here who will pray for you. There are people here who will support you. There are people here who will lift you when you are weak. And there are people here who will stand with you in faith. Kapag ikaw ay nag-iisa, mabilis kang manghihina. But godly community strengthens. Godly community strengthens. Hindi lahat ng community ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay lumalakas. O hindi lahat ng community, kahit nga minsan, kahit word of God ang pinag-uusapan, di ba po? Madidiscern mo kasi mararamdaman mo. Hindi lahat ng nagsasalita or nagpipreach ng gospel ay dapat pinakikinggan. What I mean is this. You need to know kung ang doktrina na kanilang tinuturo ay tama. Okay? Kasi merong may mga nandito sa TikTok anong ginagawa. Nagdedebate. Nagtatalo-talo. Diba? Ito yung dapat ganito, dapat ganyan, ganito, ganyan. At naguguluhan yung mga tao. Naguguluhan yung mga tao ngayon. Diba? So, hindi porket nagsasalita sila ng patungkol sa Diyos, kailangan mo rin paganahin yung discernment mo. 'Di ba? Nagpapagalingan, nagpapadamihan ng alam sa verse. Ako nga po, konti lang alam ko na verse eh. Ako talaga, ang dami ko pang gustong matutunan. Ang dami ko pang gustong malaman. Alam ko sa sarili ko, kulang pa ako. Alam ko na kulang pa talaga ang kaalaman ko. So, yun. Mga kapatid, nawa po yung mga bagay na natututunan po natin, hindi lang manatili dito. Yes, marami kang alam na salita ng Diyos, pero nakikita ba sa buhay mo? Nakikita ba sa araw-araw na pamumuhay mo yung nalalaman mo? Maraming tao, marami ng alam. Pero sa panahon ngayon, hindi po naghahanap ang Diyos ng mga taong maraming alam. Naghahanap siya ng mga taong handang sumunod sa Kanya. So yes, let's represent Jesus well. Let's be Christ ambassador. Maging ambassador po tayo ni Jesus. Nawa po ay maging mabuting representasyon tayo ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito. Amen? Even strong leaders need support. Victory is sustained through shared strength. Even strong leaders need support. Victory sustained through shared strength. Kaya mga kapatid, suportahan nyo yung mga leaders nyo, mahalin nyo sila, ipag-pray nyo sila, no?
Pag-pray niyo po ako. Pag naaalala niyo ako, pag-pray niyo ako. Yan. Kapag naalala niyo ako, dulog niyo ako sa prayers. Amen. Amen. God bless you, Potato Jacob. Amen. So ngayon po, ay nasa conclusion na po tayo. Number 1, first conclusion. Parang ang bilis ng oras, no? Magto 2.5 hours na tayo. Ba't parang pakiramdam ko 30 minutes pa lang ako nag-share? Thank you, Ate May. 2.5 hour na yun, agad-agad. Okay, number 1. He can bring water out of the most unlikely places. Ate Cindy, hello po. He can bring water out of the most unlikely places. Oh, and alam niyo na ha, so nagpo-provide pa rin si Lord. Ang bilis na oras, Ate Honeybee, no? Para kasi simula ko lang He can bring water out of the most unlikely places. Kahit nagko-question ka, nagre-reklamo ka, magpo-provide pa rin si Lord. Pero, bawas-bawasan mo yung pagre-reklamo. Number 2, prayer is essential to overcoming life's battles. Napakahalaga po ng pananalangin upang mapagtagumpayan ang ating mga laban sa buhay. And 3, God uses people. Ay, tulog na po kayo, Ate Maria. Sige, mag-message lang kayo sa akin para masend ko sa inyo yung GC. God uses people to strengthen us in our weakest moments. So, may mga tao na ipapadala si Lord para i-remind ka, i-encourage ka, maging malakas ka in your weakest moments. Okay? So parang ganito lang po yan. Ang kabuuan ng Exodus chapter 17 ay nagpapakita sa atin at sinasabi ni Lord sa atin, you need me. Kailangan mo ako, sabi ni Lord. You need me and you need each other. Yan. So para ito yung pinakabuuan ng Exodus chapter 17. Kailangan nyo ako at kailangan nyo ang isa't isa. Amen? You need me and you need each other. So mga kapatid, let us love God and let us love the people of God. Amen? Mahalin natin si Lord, mahalin natin yung community natin, mahalin natin ang isa't isa, mga life group leaders natin. Mahalin po natin. Mahalin nyo yung leader nyo, mahalin nyo yung isa't isa, mga magkakapatid sa pananampalataya. Amen? Love God, love people. Amen. In Jesus' name. For our final words. Final words. Sabi po dyan, when the rock feels dry, trust Him. When the battle feels heavy, pray. And when your hands grow tired, let someone help you. Let someone help you. Because, di ba tapos yan? Wow, Popular 71. Because victory is not found in independence. It flows from dependence on God. Palakpakan natin si Lord. Ang tunay na katagumpayan ay hindi matatagpuan sa pagiging independent mo. Matatagpuan yan sa pagdepende mo sa Panginoon. Lahat ng laban ay kayang ipanalo basta ang Panginoon ay kasama mo. Purihin ang atin pong Panginoon. Once again, let's clap our hands for Jesus. And I declare victorious Christian living sa ating lahat
I declare victorious day sa atin at sa ating pamilya. I declare victorious month this April, and I declare victorious year of 2026 for the glory of God. Isang matagumpay na araw sa ating lahat. Palakpakan ulit natin si Lord. Amen. Amen. Matagumpay, matagumpay, matagumpay na araw sa atin pong lahat. Tayong lahat ay dumako na po sa panalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We declare that victory is ours. Sabihin nga po natin, victory is mine. Sa amin, sa akin, sa aking pamilya, ang katagumpayan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa araw po na ito. Salamat, nag-elevate ulit, nag-escalate ulit ang aming pananampalataya. And truly, God, ang gusto mo ay magkaroon kami, Panginoon, ng isang buhay na matagumpay. Panginoon, isama mo kami sa parada ng iyong katagumpayan. In Jesus' name, salamat. Dahil ngayong araw, nakita namin, natutunan namin that you are both our provider and our defender. Thank you, Lord, sa kabila ng lahat ng mga doubts, weaknesses, struggles po namin, Panginoon. You remain faithful. You remain present. You remain powerful, Lord. In Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Hayaan mo na ang dry places, even yung mga rocks, yung mga bato sa buhay namin, Panginoon, ay maging daan ng pagpapala mo sa aming mga buhay. In Jesus' name. Yung mga area ng buhay namin na parang empty, imposible, uncertain, Lord God, I pray, God, tanggalin mo ito sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, you are our victory. You are our covering. You are our strength. And Lord, today we declare your name, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. The Lord is our banner. The Lord is our banner. Panginoon, itataas po namin ng sagisag, Panginoon, ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Makikilala ng lahat ng mga tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Panginoon, iwawagayway namin. We are so proud that we are your follower. Iwawagayway namin ang bandila ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon, in Jesus' name. At sa aming pananalangin at pagdulog sa iyo, naniniwala kami, ipapanalo mo ang mga laban sa aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ano man pong mga battles ang harapin namin, we will trust in you. Ano mang panahon, we will always depend on you, God. We choose to lift up our hands. Can we just lift up our hands as a sign of our prophetic gesture, kagaya ng ginawa ni Moses, na habang nakataas ang kanyang mga kamay, nananalo ang mga Israelites sa kanilang mga laban. So please, lift up your hands. We lift up our hands as a sign of surrender. We lift our hands, Lord God, and we believe again. In faith, in worship, God, nandito po kami. Nakataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming pagsusuko sa iyo. At habang nakataas ang mga kamay na ito, Panginoon, ipanalo mo ang bawat laban. Ipanalo mo hindi lamang po ang mga visible battles, kundi ang mga invisible battles namin. External man o internal, O God. Payapain mo ang aming mga puso't isipan. Payapain mo ang lahat ng mga taong nakasurround sa amin, Panginoon. And we believe, Lord, that as we depend on you, victory will come. Victory
is ours. Maraming salamat, God. Take full control of everything. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Panginoon, at inaangkin po namin, Lord, ang isang matagumpay na araw, matagumpay na linggo, matagumpay na buwan, at matagumpay na taon, matagumpay na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! And Amen. Palakpakan